Isa sa mga kontribusyon ng modernong teknolohiya ay ang isang tinatawag nating gadget na smartwatch. Smartwatch. May mga ilan sa inyo dito ang may smartwatch. Yung iba ginagamit ng smartwatch para ma-remind yung easy access pag may tumatawag. Nakakonekta ang cellphone sa relo. Yung iba naman, ginagamit ang smartwatch pa rin para alam ang oras at pwede na siyang gawing alarm clock sa kamay. Pero karamihan kung bakit bumibili ng mga tao ng smartwatch ay para sa kalusugan, health reasons. At times, smartwatch can help you to know what time are you sleeping. Nire-regulate niya at minomonitor niya rin ang BP mo, blood pressure. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay yung i-check niya kung kamusta ang pangangatawan mo. There is one feature for all smartwatches. At ano yun? Pag matagal ka nang hindi gumagalaw, nakaupo ka lang, nakahiga, nakaratay lang, walang ginagawa. Magbabibrate ang smartwatch at sasabihin sa iyo, get up and move. Get up and move. Pag halos 2 oras ka na, 1 oras ka nang nakaupo at nakahiga na walang ginagawa, i-remind ka niya, get up and move. Today, we celebrate the memorial of St. Pope Paul VI, isa sa Santo Papa na nagpatuloy ng pagbabago ng simbahan para mas naging relevant sa modernong panahon. Itinuloy niya mula kay St. John the 23rd, ngayon ay ganun din kay St. Pope Paul VI. St. Pope Paul VI chose the name Paul for him to teach the faithful and for him to live out one mission. And what is that? The church is a pilgrim church. Ang simbahan na naglalakbay. Hindi ka maaaring maglakbay na nakaupo lang. Hindi ka maaaring bumiyahe na walang ginagawa. You always get up and move. The Lord Jesus Christ in our gospel reading according to Mark is also like the same. Pansinin nyo, they journey towards Jerusalem, and on the other hand, nasa ibang lugar na naman siya, at nasa ibang lugar na naman siya. Because the gospel of Mark is all about Jesus moving. Laging gumagalaw, laging nasa ibang lugar. And this is the invitation for us, dear brothers and sisters, being taught by St. Pope Paul VI as a pilgrim church, and being taught by us by our Lord Jesus Christ. Katulad ni San Pablo na laging nasa misyon, katulad ng ating Santo Papa na si Pope Paul VI, that he came to the Philippines for the first time, that also Jesus Christ went for a mission, they always get up and move. Yun ang imbitasyon sa atin. Kung gusto mo na may pagbabago sa buhay mo, at kung gusto mong maging banal katulad ni Kristo, huwag tatamad-tamad. Get up and always move. We pray to St. Pope Paul VI, like him, we may always get up and move the world for the church and for the whole world to be like Christ in vision. St. Pope Paul VI, pray for us.